Langit. Nais po ba ninyong higit na malaman ang ating pananampalataya? Ugaliing makinig sa Catechism of the Catholic Church. Ang ating palatuntunan ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9 ng umaga at muling maririnig sa ganap na alas 10 ng gabi at alas 2 ng madaling araw. Ang inyo pong mga katanungan, mga opinyon at mga mungkahi ay maaaring ipadala sa 0918-629-6310 o mag-email sa info.phi@radyomaria.org. Halinang makinig at makibahagi. Radio Maria brings you Catechism of the Catholic Church. Isang awit, isang tinig sa isang Panginoon, isang bisig, isang litis sa habang panahon. Kay Jesus lahat tayo'y nauuga, kahit saan pamagsama, kahit saan ang lupa. Kay Jesus mapag-iisa tayo lahat. Kahit pa man iba't ibang dalangin, Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkiling ng ating himpilan ng Radio Maria, bringing Christ into your home. Sumasa inyo sa 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela at 95.9 FM sa Zambales. Gayun din po naman sa buong mundo sa pamamagitan ng ating audio streaming sa ating website sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radio Maria sa www.radyomaria.org. Sa atin naman po pakikipagkaisa sa Bitstop Network, tayo po ay nakararating sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Tarlac at sa iba pang panig ng Pilipinas at ng buong mundo sa pamamagitan ng eradioportal.com. At syempre sa pakikipagkaisa naman po natin sa Conclar Technology and Affiliate Cable TV Networks ay napapakinggan po tayo sa Cable TV Channel 99. Sa Concepcion Pay TV Network, napapakinggan po tayo sa Cable TV Channel 81. At sa atin pong mga mobile applications ay isama po natin ang atin pong Radio Maria mobile app. Hanapin lamang po ang Radio Maria World Family sa App Store, Google Play Store o Windows Store. Ang atin pong talakayan sa araw na ito ay ang atin pong pagpapatuloy sa pagsagot sa mga ilang mga basic questions na meron po tayo patungkol po sa atin pong buhay pagdarasal. Ang atin pong katanungan sa araw na ito at sa atin pong pagpapalalim ng pagtitiwala sa ating Panginoon ay, how is our prayer efficacious? Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. iisang Diyos natin. Kahit paman sa libong pangitain, natatangi ang pinagtititagan natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng panibagong pagkakataon na muli po naming maisabuhay ang inyong kalooban sa ordinaryong pamumuhay. Nawa, Panginoon, ay patawarin po ninyo kami sa amin pong mga pagkakamali at pagkakasala laban sa inyo at aming kapwa. At tulungan po ninyo kami, Panginoon, na naway maparating namin ang inyong paghahari sa amin pong buhay sa pamamagitan lagi ng pagkilala sa panawagan ng pakikipagniig sa iyo, lalo't higit sa pamamagitan ng pagdarasal. Nawa,
ang amin pong mga pananalangin ay maging daluyan ng inyong pagpapala sa bawat isa sa amin, upang sa gayon ay maipahayag namin na ikaw nga, O Diyos, ang nag-iisa at totoo na buhay na Diyos. Ang lahat pong ito ay amin pong hinihiling at idinadalangin sa pangalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo bilang iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Reyna ng Radyo Maria, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa unang bahagi ng ating pong programa Catechism of the Catholic Church. Ito po si Father Raymond at kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating himpilan ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ang ating nga pong topic sa araw na ito under the overarching topic, filial trust, okay? Na siyang isa sa mga pangunahing mga katangian na dapat taglayin ng isang Kristiyano sa kanyang pagdarasal, ang pagtitiwala ng isang anak sa kanyang ama. Ay ang katanungan na, how efficacious is our prayer? Okay? At sa pagsisimula po ng ating talakayan ay dumako po tayo sa Catechism of the Catholic Church 2738. The revelation of prayer in the economy of salvation teaches us that faith rests on God's action in history. Our filial trust is enkindled by His supreme act, the passion and resurrection of His Son. Christian prayer is cooperation with His providence, His plan of love for men. Tinatalakay po dito ang pagpapahayag ng panalangin sa kasaysayan ng ating pong kaligtasan. At dito ay ipinagkakaloob po sa atin muli ang kaalaman na ang ating pananampalataya ay nagtuturo na ang atin pong kasaysayan ay nakadepende at nakabatay sa mga gawa ng ating Panginoon sa atin mismong kasaysayan bilang isang tao. At isa sa mga paanyaya ng mga gawa ng Panginoon na ito sa atin pong kasaysayan ay ang pananalangin. Ang pagtugon ng tao sa paanyaya o imbitasyon na makipagkaisa tayo sa Diyos. Ito po ang pinakamithiin ng lahat ng mga ipinag-aanyaya o ipinag-iimbita sa atin ng atin pong Panginoon sa ating pananampalataya, na makipagkaisa tayo sa Kanya. Ito ang layunin ng pag-ibig. Ito ang layunin ng Kanyang habag. Ito ang layunin ng Kanyang pagmamalasakit. Ito ang layunin ng Kanyang pagpapadala sa Kanyang bugtong na anak. Ito ang layunin ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Makipagkaisa tayo sa ating poong may kapal. At ano ang pakikipagkaisa na ito? Na tayo po ay mauwi sa Kanyang piling. Na tayo po ay mapasa Kanyang piling. Kung saan ay tahasan tayong makikibahagi sa Kanyang buhay. Ang buhay na walang hanggan. At ito po ay
higit natin na pinatitibay araw-araw sa atin pong buhay sa pamamagitan po ng atin pong pagdarasal. Sa pagdarasal, doon ay pinag-aalab po natin ang atin pong pananampalataya, ang atin pong pagtitiwala sa ating Ama. At ang pagtitiwala na ito sa atin pong Ama ay mas lalong pinatitingkad ng mismong pagtitiwala ni Jesus. Ang pagtitiwala mismo na iniihemplo sa atin ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kung papaanong nagtiwala ang ating Panginoong Hesukristo sa Ama, ganun din po nawa ang atin din namang pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Tandaan po ninyo, the supreme act of the passion and death of our Lord Jesus Christ is His supreme manifestation of filial trust in the Father. At tayo din po, kahit sa mga pagkakataon na akala natin madilim ang ating kapaligiran, akala natin malayo ang ating Diyos, sa mga pagkakataon na akala natin wala ng pag-asa, wala ng liwanag na masisilayan, sa mga pagkakataon na sinasabi natin sa ating mga sarili, tapos na, inabandona na ako, wala nang naiwan sa akin. Huwag po tayong mawawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang nais na sabihin sa atin nang ganapin niya ang pagpapakasakit at kamatayan sa ibabaw ng krus. Nagtitiwala siya na ang kanyang gagawin ay hindi ang katapusan. Bagkus, ito ay ang simulain lamang ng napakagandang gagawin ng Diyos sa Kanya, sa kaluwalhatian na Kanyang tatanggapin. At ito nga ay naganap sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Kaya tatandaan po natin, mga ginigiliw na mga tagapakinig at mga tagapagtangkilik, ang atin pong pagtitiwala sa atin pong Ama ay isa pong pagkakaloob ng ating sarili sa Kanya ng buong buo, nang walang itinatago, nang walang pinipigilan, kung hindi pagpapabulusok ng ating buong sarili sa Kanyang mga kamay, upang ang mga dakilang mga bagay ay maaari niyang tuparin at gawin sa ating buhay. Magagawa lamang po ng Diyos na gawin ang mga dakilang, mga nakamamanghang mga bagay sa atin pong buhay kung hahayaan lamang po natin siya. At ano po ba ang pakikibahagi po natin kung saan ay hahayaan natin ang Diyos na gumawa ng mga dakilang mga bagay sa ating mga buhay? Yan po ay sa pamamagitan ng pananalangin. Sa pananalangin, tayo'y nakikibahagi sa Kanyang probidensya na bunga ng Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sa pananalangin, tayo po ay Kanyang inaanyayahan na magtiwala dahil ang Kanyang kamay ay gumagawa ng mga pamamaraan at daan
sa mga pagkakataong akala nati dead end na. Sa mga pagkakataong akala nati wala ng pag-asang makatulay pa. Ang Diyos ay gumagawa ng mga daan at pamamaraan. Dahil mahal na mahal na mahal niya tayo. Napaka-takila ng pag-ibig na ito. Isang pag-ibig na hindi niya ipinapakilala kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit sa tahimik at sa simpleng pamamaraan, gumagawa po siya ng daan na ating mapaglalakbayan. Tungo sa mas magandang bukas. Tungo sa kalwalhatian ng kanyang buhay. Kaya, ang sinasabi po sa atin dito, kapag tayo'y magdarasal, magtiwala ka lang, epektibo ang iyong pananalangin. Basta't may pagtitiwala sa ating Poong may kapal. Epektibo ang pananalangin ng isang Kristiyano na nakakakilala na siya'y nakikibahagi sa probidensya ng Panginoon na ipinakita na niya sa simula't simula pa lamang ng kasaysayan ng ating kaligtasan magpasa hanggang ngayon. Ang probidensya na bukal ng pag-ibig o bumubukal sa pag-ibig ng Diyos. Ang probidensya na nagpapatunay na hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang sambayanan. Kaya hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hinding-hindi kanya iiwan. Hinding-hindi kanya tatalikuran. Hinding-hindi kanya itatakwil. Hinding-hindi kanya bibitawan. Hinding-hindi kanya tataguan ng kanyang mukha. Magtiwala ka lang. Catechism of the Catholic Church 2739. For St. Paul, this trust is bold, founded on the prayer of the Spirit in us, and on the faithful love of the Father who has given us His only Son. Transformation of the praying heart is the first response to our petition. Para kay San Pablo Apostol, at makikita po natin yan sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 12 hanggang 13, ganyan din po. Sa pagpapatuloy sa Kapitulo 8, versikulo 26, at hanggang 39. Ang pagtitiwala na ito na hinihingi po sa atin sa ating pagdarasal ay pagtitiwala ng isang matapang. Alam po ninyo, ang matapang at totoong matapang lamang ang maaaring magtiwala sa Diyos. Yung mga taong hindi matapang, kulang sa kanilang pagtitiwala at kulang po sa kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi yung mga taong hindi matapang, takot sila sa mga tinatawag po nating uncertainties na nasa kanilang harapan. Takot silang mag-risk. Takot silang magpatihulog sa kamay ng ating Diyos. Takot po sila na mawala ang kontrol sa kanilang mga kamay. Takot po sila. At ang mga taong may takot, duwag. Napakaduwag. Sapagkat sila po ay hindi makasuko ng kanilang mga sarili sa mas dakila pa sa kanila. Kanya nga, ang sinumang pinamamahayan, pinangungunahan at binabalot ng takot na lumapit sa Diyos ay duwag. Kaya yung mga tao na akala nila'y inaasahan lamang nilang kanilang mga sarili at sila'y mayabang na
nagsasabing kaya ko naman na mamuhay kahit wala ang Diyos, duwag talaga yung mga yan. Hindi yan matapang. Hindi yan malakas. Duwag. Napakalaking duwag. Ngunit, ang tao na may pagtitiwala, ang tao na may pagsusuko, ang tao na may higit na pananampalataya sa Ama, lalo't higit sa mga pagkakataon na nakikita niyang wala na siyang magagawa. At kahit na sa mga pagkakataon na alam niyang may magagawa siya, ngunit inuunan niya ang pagtitiwala sa Diyos. Itong mga ito ang totoong matapang. Itong mga ito ang totoong merong lakas. Itong mga ito ang totoong nagtataglay ng buo na kalooban. Mga ginigiliw ng mga kapatid sa ating pananampalataya. May mga bagay na hindi talaga natin kayang kontrolin. May mga bagay na dumarating sa ating buhay na hindi po natin mapanghahawakan sa atin pong mga sariling mga palad. May mga bagay na hindi po natin lubos maunawaan. May mga bagay na kapag dumating sa atin, mas higit pa sila kesa sa atin. At sa mga bagay na ito, huwag tayong matakot na magtiwala. Bagkus ay isuko natin ang ating sarili sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, hawak niya ang mga ito. Sapagkat ang Diyos, siya ang bahala sa mga ito. Kaya, napakatapang, sabi ni San Pablo Apostol, ang pagtitiwala na hinihingi sa atin sa ating pagdarasal. No? Ang tapang na ito na nagmumula sa pag-ibig ng Ama, ang tapang na ito na nagmumula din naman sa pag-ibig ng Espiritu Santo. Ang tapang na sa ati iniihemplo ni Hesukristo, ang anak na buong-buong nagtiwala sa plano ng Ama. Mga kapatid, kapag tayo ay may tapang na sa ating mga puso na magtiwala, sumuko, manampalataya ng buo sa ating Panginoon, sa ating pananalangin. Ang unang tugon na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin kapag tayo ay lumapit sa Kanya at nagdasal ay transformation of the heart. Pagpapanibago ng atin pong puso. Pagbabago ng atin pong puso. Pagpapalit anyo ng atin pong puso. Kung saan ang atin pong puso ay hindi na matigas, hindi na bato. Malambot at tumitibok, may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa-tao. Kung saan ang atin pong puso ay hindi na po makasarili. Pagkos ay umiisip ng kalagayan ng iba at naghahanap ng paraan upang mapaglingkuran ang pangangailangan ng kapwa. Hindi na po puso lamang ito ng isang tao. Ang pusong pinabago ng Diyos ay Kanya na ring puso. Kanya nga po, ang tugon sa atin pong panalangin na may pagtitiwala ay ang puso na naglalapit sa atin sa puso ng Panginoong Hesukristo. Kaya patuloy lamang po nating sabihin at ulit-ulitin
Panginoon, gawin mong katulad ng iyong puso ang aming mga puso. Magbabalik po tayo dito sa ating programang Catechism of the Catholic Church. Ito po si Father Robert de la Cruz na nag-aanyaya sa inyong makinig dito sa mga programang handog ng Radio Maria. Tunay na ang mabuting balita ng ating Panginoon ay buhay at napapanahon. Mabuhay po kayo. Kayo po ay nakikinig sa Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay non-commercial, non-profit radio station. Nakaisa ng inang simbahan sa pagpapalaganap ng walang hanggang awa at pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Kaisa ng ating Inang Maria. Ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kusang loob na serbisyo ng mga volunteers at ng mga donasyon ng mga tagapakinig. Kayo po ay aming inaanyayahang sumali sa misyong ito sa pamamagitan ng inyong serbisyo at donasyon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng Radio Maria sa Sunrise Subdivision, Maliwalo, Tarlac City. O di kayo tumawag sa telepono bilang 982-1910. Ang area code ay 045. Maaari ding mag-email sa info.phi@radiomaria.org o mag-text sa 0918-629-6310. Ang Radio Maria ay kasapi ng Catholic Media Network, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, at Association of the World Family of Radio Maria. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Radio Maria, magtungo lamang po sa www.radiomaria.org at sa www.radiomaria.ph. Welcome to the Radio Maria family. This is Archbishop Fernando Capalla. I am requesting everyone to listen to Radio Maria Philippines because this is the will of the Church and of the Mother of the Church, the Blessed Virgin Mary. And I give you now the blessing in the name of Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Listen to Radio Maria on the mobile platform in the United States of America through Zeno Radio. Just dial 716-748-0022. That's 716-748-0022. Get to listen to God and Mary anywhere, anytime. Dial your mobile phones now. Radio Maria is a non-profit, non-commercial radio station. Radio Maria, bringing Christ into your home. Welcome po sa pangalawang bahagi ng ating pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito po si Father Raymond at kayo po ay patuloy pa rin na nakikinig sa ating himpilan ng Radio Maria, Bringing Christ into Your Home. And we would like to greet all those who are listening right now
to us, sa atin pong programa sa iba't ibang mga pamamaraan. No, lalong-lalo na yung mga nakikinig po sa atin na mga may sakit at ang mga nasa kanilang mga tahanan na mahihina ang kanilang mga katawan, ang mga nasa mga ospital at gayon din po ang mga kapatid po natin na mga nasa bilangguan. Binabati din po natin ang mga nalulungkot ngayon, at nalulumbay. Huwag na po kayong malungkot. Kasama nyo po ang Radyo Maria. Ang mga kapatid po natin na nagsusumikap sa iba't ibang dako ng mundo. Lalong-lalo na ang mga nakikinig po sa atin sa pamamagitan po ng Facebook Live. Ang mga nanonood din po sa atin over Facebook Live. Okay? At siguro marami na po sila. So, sana po ay i-share po ninyo ang Facebook Live na ito sa inyo pong mga Facebook wall at nang makita din po ng mas marami pong mga Kristiyano Katoliko na nagsasaliksik, naghahanap ng mga kasagutan sa kanilang mga katanungan sa kanilang pananampalataya. At ang atin pong pag-share ng video na ito at ng mga kaparis na video na ito ng atin pong pinagsusumikapan dito po sa himpilan ng Radyo Maria at iba't iba pang mga Catholic groups and organizations ay pakikiisa po ninyo sa gawain ng simbahan na magpahayag ng mabuting balita. Ang palagi nga po nating sinasabi, if you find this program helpful and if you find this video helpful sa inyo, please do share it, okay? And let us be an instrument of Our Lady in bringing Christ also into every home sa atin po mga Facebook wall. Okay? So, wag nyo lamang pong i-like dahil nakita ninyo ang aking mukha. Wag nyo lamang pong i-like dahil ito po ay nag-appear sa inyo pong notification. Wag nyo lamang pong i-like dahil po para masabi lang na nakipag-participate kayo. Share it and let others know about this project and this activity. Let us help spread the good news of our Lord Jesus Christ. Marami pong salamat. So we continue with our topic about the question, how is our prayer efficacious? Pagtitiwala, napakahalaga po niyan sa ating pagdarasal. At ang pagtitiwala na ito ay pagtitiwalang may tapang. Pangalawa, ang pagtutulad ng atin pong puso sa atin pong Panginoon. Ang siyang nagiging unang tugon sa ating mga panalangin na may pagtitiwala o pananampalataya. Dumako na po tayo sa Catechism of the Catholic Church 2740. The prayer of Jesus makes Christian prayer an efficacious petition. He is its model. He prays in us and with us. Since the heart of the Son seeks only what pleases the Father. How could the prayer of the children of adoption be centered on the gifts rather than the giver? My dear friends in the Lord, how is our prayer efficacious? If it is the prayer of Jesus. Kung tayo po, yung atin pong pagdarasal, ipinagkakaisa po natin kay Jesus dahil nahahalintulad na tayo kay Jesus. Ang atin pong panalangin ay nagiging epektibo. Panalangin hindi makasarili. Panalangin iniisip ang iba. Panalangin may pagtitiwala. Hindi ang panalangin puno ng kaduwagan. Panalangin may paniniwala at pagsusuko.
Hindi ang panalangin na kinukontrol natin ang Diyos sa ating mga kagustuhan. Ang panalangin ni Jesus ay ang panalangin ng pag-aalay ng sarili. Kaya nga, kung tayo po ay naghahanap ng epektibong panalangin, ang panalangin na nagbibigay ng buong sarili sa Diyos. Sabi po sa atin minsan, kung meron man daw isang taong napaka-epektibo ang pagdarasal, yun ay ang panalangin ng mga bata. Kapag tayo ay humiling ng panalangin sa mga bata, at ang mga bata ipinagdasal tayo sa Diyos, epektibo yun. Bakit? Sapagkat ang panalangin ng mga bata ay panalangin ng mga batang may pagtitiwala, may pananampalataya, may pagsusuko ng buong sarili sa Diyos. Kasi hindi pa nila alam maging makasarili na katulad ng makasariling alam natin. Hindi pa po alam ng mga bata na magkaroon ng malisya sa kanilang mga pagdarasal sapagkat napaka-inosente pa po nila. Mga minamahal na mga kapatid sa atin pong pananampalataya, tayo po ay magkakaroon ng epektibong pananalangin kung ito'y nakaugnay kay Jesus. May epektibo tayong pananalangin kung animoy mga bata tayo sa atin pong pagtitiwala, pananampalataya at pagsusuko. Si Jesus po ang ating modelo sa pagdarasal. Kaya siya po ang atin pong gayahin. Ang kanyang pananalangin ang atin pong tuparin at gayahin. Mga minamahal na mga tagapakinig at mga tagapagtangkilik. Kapag si Jesus ay nagdasal, palakian. Kapag si Jesus ay nagdasal, intense. Kapag si Jesus ay nagdasal, may pag-aalay ng sarili. Kapag si Jesus ang nagdasal, alam niya ang Diyos ang mahalaga. Kapag si Jesus ang nagdasal, alam niyang ang kalooban ng Diyos ang dapat matupad. Si Jesus ang modelo ng ating pananalangin. Siya ang dapat nating tularan. Nagdarasal siya sa atin at nagdarasal siya kasama natin. It is Jesus who prays in us as we compose His body, the church. And He is praying with us as we come to the Father, for He is our intercessor. Dahil ang puso ni Jesus ay hinahanap lamang kung ano ang makapagpapaligaya at makapagdudulot ng kaluwalhatian sa Ama, dahil sa pagtupad ng kalooban ng Ama at pagiging tapat sa misyon na ipinagkaloob sa Kanya ng Ama. Ganon din ang dapat na maging uri at maging dahilan ng pagdarasal ng mga Kristiyano. Doon, sa ganoong pananalangin, magiging epektibo tayo sa ating pagdarasal. Sapagkat kapag yun ang nabuo at naganap sa atin, yun ang panalangin ni Jesus. At pag ang panalangin ni Jesus ay napasa atin, kahit anong ating hilingin, katulad ng ating Panginoon, sasabihin natin sa Ama, Ama, maraming salamat, sapagkat lagi mong dinidinig ang aking mga panalangin at hindi pa man ay iyon ang tinutugunan
ang panalangin na ito. At maraming salamat. How is our prayer efficacious? If it is the prayer of Jesus. Ito yung kailangan po nating pagsumikapan, no, bilang mga Kristiyano Katoliko. Magbigay tayo ng effort, magsakripisyo, disiplinahin ang sarili, at magpawis, magbanat ng laman at buto para matulad tayo sa pananalangin ni Jesus upang ang ating pananalangin ay maging epektibo din naman katulad ng epektibo na pagdarasal ng atin pong Panginoon. Sinasabi nga po sa atin, kung sa atin pong katawan, gusto po natin na magkaroon ng mga muscles at maging matibay po yung atin pong mga buto, ay kailangan po nating mag-exercise. At nang lumakas ang ating resistensya, ganun din naman po sa atin pong pag-exercise ay nag-e-effort tayo, hindi din naman po natin maikukubli. Dahil dito, ang katotohanan na ang atin din po namang kaluluwa, kung gusto po natin na maging malakas, merong resistensya, maging matibay, at maging epektibo ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, kailangan din po natin ang tinatawag nating spiritual exercise. Kailangan din po natin ng tinatawag po nating pagbabanat ng atin pong kaluluwa. Mag-e-effort po tayo. At kapag meron pong effort, no? Ang sinasabi po sa atin, no pain, no gain. Hindi madali na maging katulad ng ating pananalangin ang pananalangin ni Jesus. Hindi madali na tularan ang iniihemplo sa atin ng atin pong Panginoong Jesucristo na siyang dapat na maging uri ng atin pong buhay pagdarasal. Pero hindi naman po sinasabi sa ating imposible. Wala po kailanman nagsasabi sa atin, sa Biblia mo na sa mga katuruan ng atin pong pananampalataya na imposible na maging katulad tayo ni Jesus. Ang paanyaya nga be holy as our Heavenly Father is holy. Be perfect as our Father in heaven is perfect. At ang paanyayang ito ay galing mismo sa ating Panginoong Jesucristo. So it means there is a possibility for us to be like Jesus and to be like Jesus in His prayer. Kung magdo-double the effort lamang tayo. Kung dodoblehin po natin ang atin pong pag-e-effort sa pagdarasal. Kung hahayaan natin ang ating mga sarili na magkaroon din ng disiplina. Kung hahayaan din naman natin ang ating sarili na magkaroon ng sakripisyo. Remember, no pain, no gain. Okay? Catechism of the Catholic Church 2741. Jesus also prays for us. In our place and on our behalf, all our petitions were gathered up once for all. In His cry on the cross and in His resurrection, heard by the Father. This is why He never ceases to intercede for us with the Father. If our prayer is resolutely united with that of Jesus, in trust and boldness as children, we obtain all that we ask in His name, even more than any particular thing, the Holy Spirit Himself, who contains all gifts. Nako, mga ginigiliw na mga kapatid sa atin pong pananampalataya, ito po ay isang napakagandang pagpapaalala sa atin
na si Jesus na siyang nagdarasal para sa atin, at siya ang namamagitan sa atin, sumasagot para sa atin sa harapan ng Ama, ang siyang nagdadala ng ating mga hinihiling sa paanan ng Diyos Ama. Once and for all, ito po ay kanyang ginanap sa pamamagitan po ng kanyang pag-aalay ng sarili sa ibabaw ng krus, at lalo't higit sa kanyang muling pagkabuhay. Ang atin pong mga panalangin sa pagyakap niya sa ating pagkatao ay kanyang bit-bit sa kanyang sarili, at ang mga panalangin na ito na kanyang bitbit nang siya'y mag-alay ng kanyang buong sarili sa ibabaw ng krus at nang lulatiin niyang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay nangangahulugan na napakinggan na ng Ama ang ating mga dasal. Ang Ama ay nakikinig at hindi nabibingi. Ang Ama ay nakikinig at siya'y tumutugon sa ating mga panalangin. Kanya nga, hindi tumitigil si Jesus sa pamamagitan para sa atin, sa Ama. Nananatili siya na nananalangin para sa atin sa Ama. Nananatili siya na nag-aalay ng ating mga panalangin sa Ama. Kay Jesus, sa pakikiisa natin sa Kanya, sa pakikitipan natin sa Kanya, ang ating mga panalangin ay ganap na naiuugnay sa Kanyang sariling panalangin. Panalangin na may pagtitiwala, panalangin na may tapang, panalangin na may pananampalataya, panalangin na katulad ng panalangin ni Jesus. Panalangin na ganap at buo ang pag-aalay ng sarili. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, if you pray, ask in my name. If you pray, pray in my name. If you pray, knock, and it shall be opened. Ask, and it shall be given to you. Find, search, and you will find. Especially in His powerful name. Kanya nga tayo, mga Kristiyano Katoliko, ang atin pong panalangin lagi, through Jesus Christ our Lord, in the name of Jesus our Lord, through the Son, in the unity of the Holy Spirit. Lagi at lagi, ipinadadaan natin ang ating mga panalangin kay Jesus. Dahil gusto po nating iugnay ang ating mga panalangin sa ating Panginoon. Gusto po natin na itali ang ating pong mga panalangin sa panalangin ni Jesus. At si Jesus ang maglalapit ng mga panalangin na iyan sa Ama. At kapag ito ay naganap, epektibo ang ating panalangin. Epektibo ang ating pong pagdarasal. Epektibo sapagkat ipagkakaloob ng Diyos anuman ang ating hihilingin na mabuti para sa atin at sa ating kapwa sa pangalan ni Jesus. Ngunit ang pinakadakila, pinakamaganda na regalo at pagtugon na ibibigay sa atin ng atin pong Ama sa atin pong pananalangin ay ito. Ang pagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo, ang pag-aalay po sa atin ng buhay mismo ng Espiritong nagpapabanal ng ating Diyos, ang Espiritu Santo, na siyang nagtataglay ng lahat ng biyaya, nagtataglay ng lahat ng regalo, nagtataglay ng lahat ng pagpapala. Mga kapatid, ito nga po ang kahulugan
nung blessing ng mga bahay, ng mga sasakyan, ng iba pang mga gamit. Ang blessing ay una't higit pagbibigay ng pagpupuri sa Diyos na nagkaloob sa atin ng mga konkretong mga bagay na ito. Ngunit ang blessing din naman po ay ang pagpapatuloy sa Diyos sa atin pong buhay upang siya'y manahan sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At ang pananahan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay nangangahulugan na mismong ang Diyos at ang kanyang buhay ay mapapa sa atin dahil nais niyang mapa sa atin ang bukal ng lahat ng biyaya at pagpapala. At ang sino mang nagpapatuloy sa Diyos sa kanyang buhay upang manahan sa kanyang pinapabasbasang bahay o kaya naman ay sa sasakyan at sa iba pang mga gamit na atin pong inilalapit sa ating Panginoon, ibig sabihin, hindi ka magkukulangan ng pagpapala, hindi ka magkukulangan ng biyaya, hindi ka magkukulangan ng regalo. Kasi yung source nasa sa iyo na. At yan ang pangako ng Diyos sa ating mga panalangin. Ang Espiritu Santo na nagtataglay ng lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya na kailangan natin sa atin pong buhay. And so, in the end, our prayer is really efficacious when we unite it with that of Jesus' prayer. It is efficacious because at the very end, it is not the particular thing that we ask that God gives us, but more than that, it is the Spirit. It is His life. It is the source of every grace and every blessing. It is His greatest gift, the Holy Spirit, which is the all gift. Kaya mga ginigiliw na mga kapatid sa ating pananampalataya, how efficacious is the Christian prayer? Very efficacious. For we have the Spirit as an answer to our prayer. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig at pakikibahagi sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng atin pong Poong May Kapal. Marami pong salamat sa mga nakibahagi po sa atin pong Facebook Live. And again, we encourage you to share this video on your walls and on the walls of your friends. Sa mga humihingi po ng mga panalangin, maraming panalangin po ang ipinagkakatiwala sa atin. Asahan po ninyo ang atin pong pagdarasal sa inyo. At yun pong mga kakalob nyo pong mga panalangin sa atin ay iaalay din po natin sa atin pong Panginoong Hesukristo at siyang magdadala sa paanan ng atin pong Ama. And we would like to greet happy 10 years anniversary sa araw na ito. Sina Mr. and Mrs. Raymond Joanes Maria Bex. Okay? And ayan, sina Samantha Panigbatan Bex. Ayan, maligayang pagbati po sa inyo. At sa mga nagpadala po ng kanila pong mga greetings and prayer requests. Lalo na po itong sa Ate Cristina Bakay, pray for today's Mariology at the parish of Our Lady of Arabia. So sana magtagumpay nga po yung Mariology session na yan, activity and class. Okay? So maraming salamat po. From 2690, a text message, pahabol lamang po. The curious learn most, the cheerful give most, the patient teach most, and the courageous live most. By William Ward from Catholic Digest. Thanks, Father Raymond. Maraming salamat din po sa inyo. At pagpalain po kayo ng ating pong may kapal sa panalangin ng ating pong mahal na ina. Ito po si Father Raymond, pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Sumama
Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, iisang anak ng Diyos.